Hi guys! Welcome to my YouTube channel at iibahin naman po natin yung upload videos po natin. Dadako po tayo sa mga advice tungkol sa mga love life. Okay ba yun? Okay. Ang ating title sa videos natin ay 8 bagay para makamove on dun sa mga taong nang iwan at nanakit sa inyo. Kaya yun po yung ating topic for the day. Kaya di ko alam kung kakayanin ko to, pero kakayanin ko itong advice para sa inyo mga guys. At alam ko po na napakarami pong mga Pilipino sa ating bansa ang dumaranas po ng ganito. Yung sinasabi nilang pagka broken heart at pagka malungkot na pangyayari sa kanilang mga buhay dahil po sa love life. Kaya po yun, before we start, guys, syempre please subscribe my YouTube channel, Jed Bonifacio. Yung Bonifacio po is baliktad. And then yun, papindot lang po yung bell button natin para sa ating next mga upload videos pa. At syempre palike naman para okay na okay yung ating YouTube channel. Okay, 8 bagay na makaka-move on ka sa taong nang iwan sa'yo at nanakit sa puso mo. Okay? Alam niyo po, lahat naman po tayo ay dumadaan sa ganyan. Napakapalad po yung mga hindi dumadaan ng pagiging broken heart. Ika nga. Okay? Diyan yung kilala mo siya at naging masaya ka sa kanya, kasama mo siyang matulog, gumising, okay? Kasabi mo siya sa trabaho, yun, bumuo kayo ng mga pangarap na dalawa. At kapag day off, pupunta kayo sa mga masasayang lugar at nanood ka ng sine, kumakain kayo sa labas, nag-biking, nag-joyride, kumakain sa mga turo-turo, at punta kayo mga party, kayo magkasama. Tapos, yun yung mga memories na napakasaya during ikaw ay nasa stage ng nagmamahalan kayo ng iyong kabiyak or yung love life. So, pero ang pinakamasaklap nun is yung part na hindi mo na-expect na maghihiwalay na kayo. Okay? Yung tipong hindi mo akalain na lahat-lahat na ginawa mo para kanya, 100% sa love, 100% sa pagmamahal, 100% sa lahat ng bagay para lang hindi siya mawala, 100% minsan sa sex din. So andyan pa rin na nawala siya at iniwanan ka niya. So yun, sakit na. So bigyan ko po ng 8 tips para po kayo po ay makamove on sa pinagdadaan ng mga pagsubok sa buhay na ito regarding sa love life. Okay? 1 tips ko po sa inyo, mga kasama. Okay? Ito po yung pinakaunang-unang tips na dapat nyo pong gawin para po kayo po ay makamove on agad at makalimutan nyo po ang mga taong nag-iwan sa inyo. Tip number 1. Okay. Kapag dumating ka sa maganyang stage, pinakaunang-una mong gawin, kaibigan, ay huwag mong isipin. Huwag mong isipin yung mga bagay na inyong mga ginagawa lagi. Yung routine nung araw-araw yung ginagawa. Okay? Huwag mo naman ang isipin. Tapos, sa cellphone, kung kaya mong i-delete lahat ng mga pictures niya, gawin mo para past recovery nga ang tawag dyan. Okay? Lahat ng mga pictures nyo, lahat ng mga memories, at lahat ng mga alaala tulad ng mga gamit, it's better ipamigay mo na lang or tapon mo, gusto mo. Okay? Yung mga messages nyo,
Okay? Yung mga lugar kung saan kayo nagpupunta, mas maganda kalimutan mo lahat yun. Mas maganda itapon, i-delete. Ganun po yung gawin nyo, itapon, i-delete, at huwag puntahan yung mga lugar na kung saan pinupuntahan nyo. Okay? Ulit-ulit na. At kasi alam mo, isipin mo lagi. Okay? Kaya pinapatapon ko yan, pinapamigay na lang yan. Lahat-lahat ng mga makakapagpaalala is, advice ko is, dapat iwala mo lahat yan. Kasi ganun yung ginawa niya sa'yo eh. Di ba? Tinapon ka na lang niya, iwinala ka niya. So ano po yung dahilan para yung mga bagay, yung mga memories, yung mga pinupuntahan, dapat pupuntahan para sa kanya. So, yung part na tinapos niya na yun, yung part na itinapon ka niya, kinalimutan, yun din yung part na gawin mo para sa sarili mo, para ikaw ay makamove on. Tip number 2, okay? At ito, effective din to para sa'yo. Kung ikaw man ay dumadanas ng mga ganitong kapighatian. Okay? Do not use cellphone. Huwag ka munang gumamit ng cellphone. Kung kaya mong buwan or ilang buwan, mas maganda. Kasi pag hawak mo yan, di may iwasan na syempre, scroll. Okay? Tapos, mamaya i-install mo na siya. Okay? Naka-move on ka na. Tapos, i-install mo, nakita mo. Nag-post yung ex mo. Yun, na picture niya, doon na sa FB account niya. Naka-profile pa, sayaw nila. So, sakit. It's hurt, you know. Kaya, mas maganda, huwag ka munang gumamit ng gadgets ng cellphone. Kung gagamit ka man, yung keypad na lang. Para mabilis ka makarecover. Yun po yung tip number 2 ko po, na advice lang para sa mga dumaranas ng kapighatian or broken heart sa kanilang mga puso. Tip number 3, okay? Kapag kayo dumaranas ng mga ganyang pagsubok, it's better na i-share. Huwag kayong mahiyang i-share sa inyong mga best friends. Okay? Number 1, best friends. Sa inyong mga close friend. Okay? Basta kaibigan. Para at least mabawasan yung hinanakit nyo sa puso. Share nyo sa kanila at ma-advise kayo ng napakagandang advice regarding dun sa yung pinagdadaanan, yung pagka broken heart. At yun din, share nyo sa mga kapatid nyo, sa mga magulang nyo. Okay? Yung ganyang strategy is mababawasan po yung stress nyo, hindi po kayo mag-iisip na magpapakamatay ako dahil di ko na kaya. Kapag na-share nyo po ang ganyang nararamdaman is mas sisigurado ko po na magiging fast recoveries po kayo. Ito po yung isang bagay din na hindi po kayo mahihirapan sa inyong buhay, lalo pag dumaranas kayo ganyan. Huwag niyo suluhan yung problema. Kasi dyan na nagsisimula yung kung ano-ano nang iisipin mo para sa sarili mo. Sasaktan mo yung sarili mo, maglalaslas ka, magpapakamatay ka. Huwag ganon. I-share. Kung mayroon kayong mga katrabahong close, pwede yung i-share yung pinagdadaanan nyo. Okay? O kaya pag may kakilala kayo sa church, si pastora o si pastor o si father or yung mga religious group or Christian, okay? Pwede kayo mag-share sa kanila, mas maganda kasi mas mapapayuhan kayo ng mas magandang mga payo regarding dun sa pinagdadaanan nyo. Tip number 4, okay, para makalimot sa pinagdadaanan, lalo pag press yan. Maghanap po kayo na mapaglilibangan. Okay? Mas maganda po, gusto niyo po, sumama po kayo sa mga barkada, gusto nila mag-enjoy, maglibang, okay? Pwede rin mag-inom, basta wag lang sobra. Okay? At mag-video okay, pwede ka rin kumanta-kanta dyan. Huwag ka lang kakanta ng mga yung malulungkot na songs, yung kantahin mo yung masasayang songs. Okay? Baka mamaya kakantahin mo yung team song nyo, lalo ka pang iiyak dyan. Okay? Tapos, o kaya, yun, focus kasi yung work, mag-focus sa lahat ng iyong mga ginagawa. Pwede kang mag-games, pwede kang mag-hiking, mag-biking. Okay? Basta enjoy mo yung sarili mo. Maglibang ka para
ah, hindi ka mahirapan. At yung pinaka number one na magiging panatag ka is magbasa ka ng Bible. Okay? Magbasa ng Biblia, yung salita ng Diyos. Para lalong malinawin yung isip mo at magiging fast recoveries ka doon sa pinagdadaanan mong pagka-broken heart. Okay? Tip number 5. Okay. Ito, isaksak mo sa utak mo na nung iniwan ka niya, hindi ikaw ang nawalan. Siya ang nawalan. Okay? Yan laging isipin mo. Hindi ako ang nawalan, siya ang nawalan. Sa ginawa niya, hindi ko kasalanan yun. Kasalanan niya yun. Okay? Yung word na to, makakatulong din sa ito for the past recoveries ng iyong pinagdadaanan sa iyong buhay. Tip number 6. Pumunta ka dun sa isang tahimik na lugar, yung ikaw lang mag-isa, yung gusto makit ka sa bundok, yung walang nakikialam sa'yo. Okay? Pwede kang sumigaw doon hanggang sa gusto mo. Isigaw mo yung pangalan niya, murahin mo ang gusto mo. Okay? Tapos umiyak ka ng umiyak. Ilabas mo ng ilabas yung sama ng loob mo. Okay? Magsalita ka mag-isa doon, sumigaw ka. Okay? Para gumaan din yung yung pakiramdam mo. Lalo pag press na press yan, yung nararamdaman, yung siyempre iniwanan ka na nga, tapos malalaman mayroon siyang iba, tapos tinatanong mo sa sarili mo, why? Ginawa ko naman ang lahat. Okay? Kailangan mo ng privacy, yung ikaw lang mag-isa, yung sumigaw, umiyak, iiyak mo ng iiyak, hanggang sa paglabas niyan, medyo gaga na yung pakiramdam mo for your fast recovery. So tayo, tip number 7. Okay, ito yung pinakamagandang gawin. Palayaan mo yung sarili mo. Tapos, syempre, kapag ang ibig sabihin ng palayain is patawarin mo siya. Kung ano man yung ginawa niya sa'yo, kagustuhan niya yun. Kaya, kailangan mo siyang patawarin. Okay? Isipin mo yung sarili mo. Kung paano ka makaka-recover. Okay? Ang nangyari sa'yo is parang parang pelikula. Okay? Para kang nanood ng isang pelikula, natapos mo, huwag mo nang panoorin ulit. Kasi paulit-ulit lang. Okay? Kaya, kung ano may pinagdadaanan mo, tanggapin mo na lang na wala na siya. Okay? Nasa ibang pugad na or nasa ibang juwakis na. Okay? So, mas maganda magpatawad. Patawarin mo siya para for the past recoveries ng iyong buhay. Okay, for my last tip, syempre, pray. Mag-pray ka. Sa panahon na depressed ka, panahon na napakalungkot mo, kalimutan ng Panginoon natin. Pray. Okay, manalangin. Tapos kung andyan na naman yung pain, pray ulit. Okay? I know, weeks, months, or years, hirap maka-recover, pero prayer is the best medicine of any problem in life. Okay? Alam mo, hindi tayo perfectong tao, especially sa pag-ibig. Kung alam natin, naibigyan na natin yung 100%, is hindi. Kasi during that time na masaya tayo, binibigyan naman natin yung 100% para sa kanila, para sa mga minahal natin. So, ang kanya nga lang, siyempre may choice yung tao para sa kanyang sarili. Na siguro, yung mga panahon na andyan ka, kaya siya andyan para sa'yo. Yun ang masakit doon. Okay? Minahal ka niya dahil yung mga panahon na andyan ka para sa kanya. So, napunta sa ibang lugar, nakakita siya ng masigit, tanggapin na natin na ganun talaga yung buhay, na may nawawala, pero tandaan mo to, may nawawala, may dumarating. Okay? Kaya the best way is prayer lagi para sa mga bagay na yan, for your past recovery. Lahat ng bagay dito sa mundo may katapusan, at meron din katagumpayan. Tandaan mo yan lagi. At dating yung umaga na pagising mo,
wala na pala yung pain. Nalimutan ko na pala siya. Okay? Ito na pala yung panibago kong buhay, panibago kong love life. Okay? Ito sa mundo. Walang ibang makakatulong sa iyo kundi yung sarili mo, na ikaw ay maging matibay at mapagtagumpay yung nanakit at nang iwan sa iyo. Huwag mong gayahin yung isang word, or huwag mong tuldukan yung isang salita na sabihin mo sa sarili mo, hindi ko kaya nang wala siya. Excuse me. No, parang kanta lang ni April Buyan na di ko kayang tanggapin kung mawawala ka sa akin. Okay. Napakasakit na marinig, ayaw na sa akin. Tanggapin mo na nawala na siya. Okay? Kung sinasabi mong di mo kayang mabuhay nang wala siya, sipain pa ka dyan eh. Okay? Hindi totoo yan. Kasi nung pinagbubuntis ka ng nanay mo sa tiyan, mag-isa mo lang dyan sa tiyan na yan. Hindi mo siya kasama. Okay? Nung lumabas ka sa mundong ito, hindi mo siya kasama. Sabay ba kayong lumaki? Hindi. Nakilala mo lang yan nung nagkaisip ka at umibig. Pero nakayanan mo mabuhay na mag-isa nang wala siya. Kaya kinaya kayang mawala. Kaya mo din na mawala siya sa buhay mo. Basta sundin mo lang yung 8 tips na sinasabi ko sa iyo. Sigurado makakayanan mo yung mga problemang dumarating sa buhay mo. Napakasakit man yan, tanggapin natin. Darating yung panahon, makaka-recover ka rin. At sisiguraduhin ko to sa iyo na pagdating ng panahon, marirealize niya rin yung mga bagay na ginawa mo sa kanya. Marirealize na rin yung mga bagay na ginawa mo, pagmamahal, care, nung mga panahon na kayo magkasama. Sigurado yun. Ngayon, pag dumating yung panahon na yun at naka-recover ka na, please, please, please. Sabi ko nga, parang pelikula yan. Huwag mo nang balikan. At parang pelikula na pinanood mo yan, tapos babalikan mo ulit. Andyan na naman yung pain. Kaya pag dumating yung part na yun, huwag mo nang balikan. Kasi hindi nga ikaw ang nawalan eh. Siya ang nawalan. Kaya I hope ito rin ay magpapalakas sa inyo sa mga makakaranas at daranas ng kapighatian pagka broken heart. Kaya ito yung 8 bagay na magiging fast recovery ka, makaka-move on ka ng mabilis sa mga taong nang iwan at nanakit sa iyo. So I hope you enjoy this topic to my YouTube channel, and please subscribe my YouTube channel, Jed Bonifacio, yung Bonifacio Baliktad. Like and share, and don't forget to pindot the bell button para sa ating mga upload next videos. Kaya hanggang dito lang po. Si Dr. Hart, si Kuya Jed, and then ulitin ko, stay at home and always take care of yourself and also your family. And dyan palagi si God para sa atin. Kung ano man yung pagsubok na dumating sa buhay natin, andyan si God. Hindi tayo pababayaan. Pagtatagumpayan natin yan. Kaya sa mga broken heart ngayon, hindi ikaw ang nawalan, brad, sister. Sila ang nawalan. Kaya have a blessed day and God bless. Thank you so much. You give me hope, the strength, the will to keep on. No one else can make me feel this way, and only you can bring out all the best I can do. I believe you turn the tide and make me feel real good inside. Me up when I'm about to give up. You're on my side when no one seems to listen.
if you go.